Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong natuklasan ni Pampilo Lacson. Akong gulo ng buhok natin mga kababayan. Tungkol po dito sa nabanggit nung DPWH, no, Assistant Engineer diyan sa Bulacan, 1st District, na si Bryce Hernandez, na ngayon ay kasalukuyang nakakulong diyan sa Pasay City Jail, doon sa napalaking halaga na di umano parang insertion ni Senator Jinggoy Estrada. At ganoon din po, itong si Senator Jinggoy Estrada, dahil nga po mukhang natatarnish, binibigyan ng blemish yung kanyang pangalan, he is vowing, no? Vow na talaga daw niya pong susupilin itong korupsyon, itong mga magnanakaw, hahabulin niya. Di ba? Bakit ngayon lang? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin na natin mga kababayan yung kay Senator Ping Lacson, no? Nung nalaman po ni Senator Ping Lacson yung sinabi ni Bryce Hernandez doon po sa huling hearing diyan po sa Kamara de Representantes, na kung saan sinasabi niya dawit po daw di umano, ito base doon po sa salaysay ni Bryce Hernandez ito, na may kinalaman dito sa flood control scam itong si Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kaya nga po sabi niya, wag niyo na pa akong ibalik sa Senado, pwede po ba dito na lang? Kaso sa huling-huli siya ay ipinunta sa Pasay City Jail, no? Pero doon po sa nabanggit niyang halaga mga kababayan, napakalaki po, 355 million. Yung 355 million na daw po yun daw po yung ibinaba, meaning ipinasok, no, ni Jinggoy Estrada para sa kanyang insertion sa maanumalyang flood control dyan sa Bulacan, no? Ngayon mga kababayan, nung narinig yan, nalaman ni Senator Pampilo Lacson, alam nyo naman yan, fiscalizer yan, talagang galit yan sa mga ganyan, no? Siya po ay nagsaliksik, no? Pinahanap niya yung GAA, yung General Appropriation Act, at pinahahanap niya kung meron ngang amount na ganyan sa GAA. Meron po may amount na ako. Delikado to mga kababayan. Jinggoy, sinong mas credible ngayon, Jinggoy? Hindi ko naman po sinasabing guilty si Senator Jinggoy, mukhang may resibo. Sabi po kasi ni Senator Pampilo Lacson, ako ayaw kong maniniwala sa mga sabi-sabi. Ayaw kong maniniwala sa mga kwento-kwento o chismis. Ang gusto ko may resibo. Being a fiscalizer at ayaw sa mga korupsyon at katiwalian, siya po ay nagsaliksik at kanya pong nakita itong GAA. Nandoon po yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Ang tanong, may nakarating bang pera kay Senator Jinggoy? Even though na insertion niya yan, tanong, nakakuha ba siya ng 30%? Yun po yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Sabi niya 30% po ang kinuha ni Senator Jinggoy dyan. Di ang laki pala nun. Kung 30 o 20%, correct me if I'm wrong, malaki pa rin. Kung 350 yan na 30%, di meron siyang 10.5 million pesos. Di ba? Easy money, di ba? Kaso galit na galit po si Jinggoy mga kababayan. Hindi niya daw po kilala. Wala daw po siyang alam diyan. Baka nagkaroon na ng selective amnesia. Inadyan Jinggoy, huwag kang magagalit nagko-komento lang. Pero sabi nga niya, yun nga po, wala po siyang kinalaman diyan. At yun daw pong sinasabing babae na nasa opisina daw niya nagtatrabaho, sabi niya hindi po, diyan po yan sa Blue Ribbon Committee, girlfriend lang po ng tauhan ko yan. Pero si
Pampilo Lacson, na-discover niya na meron talagang ganong halaga na nakapaloob sa GAA. Ito pang sinabi ni Ping Lacson, mga kababayan. Itong flood control scam na ito, itong corruption na ito, mas malala pa sa PDAP ni Janet Napoles. Because ito ay complex, ito ay malawakan. Kailangan malaman mo talaga eh. Alam mo kung saan magsisimula yan? Diyan sa BICAM. Sabi niya, hindi mo alam kung saan ang galing ito. Malamang kung senador yung tinutukoy, sa Senado ito. Kasi nagkakaroon din dyan ng budget hearing. Natutumbok si Senator Jinggoy saka si Villanueva. So Senator, ang tanong, kung hindi sa Senate hearing ito, baka sa BICAM. Kaya hindi niya alam. At sa BICAM, hindi mo alam kung sino nagsingit. Ang hirap hanapin ng record. Yun ang very sinasabi niyang complex. Yung malawakan kasi sakop lahat ito DPWH, sa district engineer sila. Hindi mo alam kung sino yung mga mandarambong. Kaya ang hirap po, mga kababayan. Yan ang challenge kay Senator Ping Lacson. At kung doon pa sa independent commission na binubuo ng Pangulo. Pero pinatunayan ni Lacson, meron talagang ganong halaga. 355 million nakapaloob sa GAA. Di ba? Sabi nga nila noon ang 2025 budget is the most corrupt. Yung pala yan. Baka hindi lang sa DPWH yan. Di ba? Lahat po apektado. Biruin mo, mga asa-asawa ng mga nasa commissioning body tulad ng COA. Isang commissioner dyan, yung asawa niya, kontratista ng gobyerno. Diba? Tapos ayaw mag-resign. Ang kakapal ng muka, kumikita. Bawal po yun diba? Kamag-anak mo, tapos nasa commissioning body ka. COA? Auditor ka? Sino ba nag-o-audit ng mga pera ng mga departamento ng taong bayan, ng gobyerno? COA. So, yan. Punta naman tayo kay Jinggoy. Ang sabi niya, I might be the bad apples among between the two of us of my brother JB Ejercito. Si JB mabait po yan, ako po ang bad apples. Pero even though na bad apple ako, ayaw ko po yung katarantaduhan, ayaw ko ng kasinungalingan, ayaw ko ng korupsyon. Kaya sabi niya, I will go after those bad. Hahanapin daw niya yan, susuyurin niya. Ay bakit ngayon lang? Jinggoy, bakit ngayon lang? Nung hindi ka pa na-call out ni Bryce Hernandez, kung wala pang lalabas na ganito na katiwalian na sangkot ang pangalan mo. Di ba? Sabi ni Marcoleta, ayan, safe ka na. Yung pala, hindi pa. Di ngak-ngak ngayon, galit na galit ka. Ang maganda, labasan mo ng resibo na hindi ka nga kasangkot dyan sa sinasabi ni Bryce Hernandez na 355 million insertion mo. Kasi siya may mga resibo. Ikaw, ano ang resibo mo na hindi ka sangkot doon sa 355 insertion di umano mo? Ang ginagawa mo, puro ad hominem paano mo i-root out yung bad apples kung ang ginagawa mo lang, nagpakita ka lang ng yearbook photo ni Ridon at ni Hernandez? Ano iisipin namin? Anong gusto mong isipin namin? Na magkakutsaba sila? Patunayan mo. Yun ang maganda. Hindi yung picture lang huhusgahan na namin. Hindi naman siguro kami ganun kabobo na tulad ng iba dyan. No, it doesn't tell us anything. Picture. Magkasama lang sa picture, magka-batchmate. Okay na. Hindi naman ganun. Patunayan mo na sila nga ay nagsasadbuatan para ikaw ay gibain, para ikaw ay pamasamain. Ganun po ebidensya tayo dito. Yung picture na pinakita mo nung kabataan ni Ridon at Hernandez na sabi mong pareho lang school pinag-anuhan nila, iisang school lang, ayan ang yearbook, ano naman yun? Anong ganap doon? Sisirain mo yung pagkatao nila? Mali pa nga yung ginawa mo Hindi ka nagpaalam Paano mo nakuha yan? Nagpaalam ba kayo doon sa may-ari ng yearbook? Personal nila yan? May address pa doon. Paano? Tulad nung sinasabi ni Ridon na expose yung address ng lola niya. Malay mo mamaya biglang may mga masasamang tao
na kunwari, tauhan mo, kunwari lang ha, pupunta doon, may masamang nangyari. O sino man yung nakatira doon sa address na yun, di na pa masama pa. Hindi mo ba naisip yon, Senator Jinggoy? O akala ko ba, ayaw mo maging masama, gusto mo labanan ng masama? Yung ginawa mo, masama Naglabas ka ng picture nila. O ano namang ganap doon kung picture? So gusto mo sa isipin namin, magkakautsaba tong dalawa na to. Kasi magkapareho ng school. Yun lang, ganon, napakababaw naman, Senator Jinggoy. Kung talagang gusto mong labanan ng korupsyon, mag-imbestiga ka ng tama. Gumawa ka ng extensive research, talagang sabihin mo, hindi ako gumawa ng mali, kayo ang gumawa ng mali. Ito resibo ko. Ganun po yun, evidence-based, parang si Pampilo Lacson. Oo, okay? Hindi yung gawa-gawa ka dyan ng picture, salita-salita ka dyan, pamura-mura ka pa. Walang magagawa yun. Ngayon sa kaisipan ng tao, mukhang sasabit, di po ba? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.